Pinaklik po nila yung join call, tapos nag-join call po ako. Hindi po ako aware na share screen na po pala yun. Kapag nakita nyo eGov, may tiwala na kayo, pipindutin nyo na lang. Pero this extension or this link itself is bogus. Ano po ang nakuha sa inyo? Apat po lahat, linon nila. Nasa 102,000. Medyo nakakabahala kasi actually ma'am, para sa amin dito sa Bitag, parang first time lang ata na marinig namin na mga ganitong klaseng estilo. Siguro masasabi ko na din isa sa mga biktima is yung ating PSA. At pagka po nagkaroon ng pagkakataon at nakilala sila kahit papano, sigurado po hindi na sila makakalabas sa kulungan. Itong national ID na pinag-uusapan natin, isa sa mga advokasya ng ating gobyerno na makapagbigay ng ID. Kasi minsan yung mga tao, driver's license lang or if not, passport. Pero wala talaga silang ID mismo na nag-identify sa kanila on the national level. Pero may problema din pala yung pag-a-apply sa mga kagaya nito kasi may mga mahilig mang modus o mga scam. Meron na pala silang panibagong modus at ito ay nagsisimula ng kumalat. So yun po, tumawag sila sa number ng husband ko. Ako yung nakasagot. And then sabi po nila na they're from Philippine National ID. Sabi niya, ma'am, it shows here po na sa system namin na wala pang physical ID si sir. So magpapadala po kami ng physical ID but we need to do online verification. So nabigay niya yung address namin, tsaka nabigay din niya yung complete name ng husband ko. And then doon na talaga ako napaniwala na they're from Philippine National ID kasi nga na-confirm niya yung email ko, which is I don't really give out po sa ibang tao. Yun, sabi niya, may ipapadala po kaming email, tapos i-click niyo yung join call para makapag-online verification po tayo. So dahil dun sa private information na hindi natin alam kung saan nila kinuha, na paniwala na kayo na legitimate at lehitimo ito. Dahil usually government lang ang may access sa ating private information. Tama po ba? Yes. Ano ang mga susunod na hakbang ang ginawa ng mga tao na kausap ninyo? Pinaklik po nila yung join call, tapos nag-join call po ako using my own mobile phone. Ano bang klaseng website ang ginamit nyo para mag-usap? Ano po siya, Google Meet yung ginamit nila. Okay, lehitimong Google Meet naman siya. Yes po. Okay. Una po, may form po sila na pina-fill out. May mga information po doon na let's say for example, yung full name, yung address, tapos sabi niya, gawa po tayo ng account niyo po. So, pinagawa po ako ng username tsaka password. So, nagpa-fill out or nagpagawa ng account sa inyo sa isang website. Ano po bang website ito na mag-fill up kayo ng form? Actually, ano lang po yun, Google Form. So, nag-join call po ako una. Okay. Tapos, mag-join ko, sabi niya, accept niyo po. Tapos yun, in-accept ko yung invite nila. Hindi po ako aware na share screen na po pala yun, yung pag-accept ko ng invitation nila. So nakikita niya kung ano yung ina-access ko sa cellphone ko. Pinapunta po ako sa Google Form, may pina-fill out po sila. After nun, they asked me to go to a website po, itong egov.jskbgo.ss. Second website po is egov.auyRgo.com. So yun ang dalawang website na pina-access sa inyo. Yes po. Nung pag-access nyo ng website, ano po ang nakalagay dun sa mismong website? Is it portraying to be like an eGov website? Wala po, empty lang po siya. So dinisable po namin yung Google Play Store. Pagkatapos i-disable yung Google Play Store, pinabalik niya ako dun sa website. And then wala pa rin. Kaya po binagbigay siya ng second website kasi po yung first one, hindi po yun nag-work po, di ba? Pagkatapos po niya ibigay yung second website, pinabalik niya ako dun sa Google Play Store, tapos pina-enable niya, and then dun na niya ako pina-download nito. Okay, sige ma'am. Yung nakikita ko dito, base dun sa, in whatever experience that I have in terms of using certain devices, mobile devices siya, computer, para nagta-troubleshoot sila. Kasi it's usually may official URL ang ating eGov, pero hindi siya fina-follow ng mga ganyan na .auy.go, ganyan. Para maintindihan ng ating mga nanonood, mukhang yung mga scammer o nagmo-modus dito ma'am,
gumagamit sila ng software or extension, tapos sila ang naglalagay ng pangalan ng link na ipipindot ninyo. Para kapag nakita nyo eGov, may tiwala na kayo, pipindutin nyo na lang. Pero this extension or this link itself is bogus. Peke yung link. Para hindi masyado maging komplikado, basically, they had a fake link, pinindot nyo, redirect kayo doon, yung Play Store or yung device ninyo may pinagawang steps sa inyo para mag-troubleshoot, para mag-pair yung kung ano man yung device na hawak nila at hawak ninyo para magkaroon ng link between you and between the device that they have para magkaroon ng overall control, no? I think it's a little bit more complicated pero ganyan po kasi anong sumunod na nangyari? Pinapunta niya ako dun sa sa Google Play Store at pina-download niya tong egovph.apk. egovph.apk. Nako, okay. Yan lang po. Tapos nagsimula na pong mag-download yung Egov. Okay. Tapos legit Egov po talaga yung logo. Okay, ma'am. Yung egovph.apk, kasi ako personally, meron akong Egov sa aking cellphone. When you download it from a certain store, ang nakalagay po dyan ay eGov talaga. Walang .apk. Yung concern kasi para sa akin is pagka may .apk kasi yan, usually generated din yan, ma'am, na app. Mukha siyang ganito, pero under it, may other function siya. So, in this case, ma'am, talagang nangyari sa inyo, talagang in-scam kayo on a big scale. Baka mamaya ay kayo lang ay in-scam, pero yung operations nila ay malaki. May pagkakaalam ba kayo, ma'am, kung ilan ba kayong posibleng na-scam? Umabot na po kami ng, I think, 36 or 38. Umabot na po kami ng 40 po. Medyo nakakabahala kasi actually, ma'am, para sa amin, dito sa Bitag, parang first time lang ata na marinig namin na mga ganitong klaseng estilo. Na kung saan parang kinokontrol yung inyong telepono, tapos nagmumukhang yung nag-a-access nun ay kayo pero hindi nyo alam. Tama po ba? Correct. Tama po. Kaya hindi po namin ma-dispute yung mga charges sa banks tsaka sa online apps. Because they would say it came from the registered cell phone. Correct. Yes Okay. po. Ma'am, matanong ko lang, after the said things have been done, the processes, ano po ang nakuha sa inyo? Nakapag-loan po sila sa 3 apps tsaka sa RCBC bank credit card ko po. So 4 po lahat, linoan nila. Nasa 102,000 po. 100? 102,000. So 102,000, is it all utang lang or pati yung mga ipon mo? Utang lang po lahat. So binaon ka sa utang na mahigit 102,000. Now that we have checked and investigated regarding your complaint, ano po ba, ma'am, ang gusto nyong mangyari ngayon na lumapit kayo sa amin? Sa ako po, tsaka mga kasama ko po na biktima, syempre gusto po sana namin na kung as much as possible ma-recover yung pera or ma-dispute lang po namin yung charges kasi nga po hindi naman po kami yung nag-loan. Tsaka meron din po kaming evidence, meron po kaming mga names and yung mga mobile numbers na nag-appear po sa loans. So we can show that po and sana matulungan po kami ng cybercrime unit. Ano po masasabi ng ating cybercrime group? Ano po magagawa natin dyan? Tama po yan, Sir Carl, and sa kaalaman po ng mga kababayan natin. Dahil po dito sa social engineering scheme ay talagang pinag-aaralan ng mga cybercriminals kung paano makapanloko ng kapwa. And katulad nito po, yung national ID scam, ito po ay ginagamit ng mga scammer ang pangalan at imahe ng mga biktima po para manghingi ng personal na informasyon para makakuha na rin po ng pera. Tama po kayo kanina sa discussion nyo, kadalasan po sila po ay gumagamit na clone or hacking websites po para po may kasama po itong link. Ang kadalasan po, dinadagdagan lang nila ng letra or symbol po para magmukhang totoo, kaya nalilin lang po yung mga nabibiktima. And yun po, regarding po sa case na ito ay kung maaari po, mag-report dito po yung mga nabiktima po para mapag-aralan natin yung kung ano po yung nangyari. Dalhin lang po nila yung mga documents na meron po sila, kung may mga transactions po doon sa bank accountings po na discuss po kanina.
tingnan po natin yan kung ano po yung maaari natin gawin sa pag-file ng case po, and makipag-coordinate na rin po tayo dun sa mga financial institution at sa government agency po involved para po malaman natin kung paano po matutulungan yung mga biktima po. Regarding dito sa ganitong klaseng estilo, is it something fairly new para dito sa anti-cybercrime group? Or matagal nyo nang nakita ang ganitong klaseng estilo sa Pinas? Marami na pong mga online scams na sari-sari or iba't ibang modus operandi na ginagawa. Dati po, financial institution, yung kinuklone. And Okay. yun po ngayon, government agency naman po yung ginagamit nila, Sir Carl. Okay. So ma'am, coming from the anti-cybercrime group natin, rest assured na tutulong po kayo dito sa ating complainant na si Ma'am March. Tama po ba, Lieutenant? Yes po, sir. And sa mga kababayan po natin, laging tandaan, maging mapanuri po at wag magpaloko. With that said, babasahin ko muna siguro yung number one concern dito na siguro masasabi ko na din isa sa mga biktima, which is yung ating PSA. Ngayon, meron tayong statement na galing sa kanila. Nakausap ng staff ng Helpdesk Ipabitagmo ang PSA Director Attorney Eliezer Ambatali. Ayon sa kanya, hindi gawain ng PSA ang pagtawag upang mag-offer ng mabilis na pagkuha ng ID. At kung ginagamit ang PSA sa ganitong scam, pwede namin silang samahan at parehas na maging complainant against sa mga tao sa likod ng mga scam. And also, if I'm not mistaken, galing sa aming staff, ma'am, medyo nabahala sila dahil first time or isa sa mga unang beses ata nilang narinig ang ganitong klaseng estilo. Napakahirap po na hanapin kung sino ang gumagawa o sino ang nasa likod ng mga ganitong krimen sapagkat internet po ito eh. Wala Yes. pong kaparaanan para ma-monitor kung saan nanggagaling ang mga ito. So, ang akin pong ipapayo na magsampa na pa rin ang kaso. Ang gagamitin po nating respondents dyan, John Does and or Jane Does. Ibig sabihin, mga inaakusahan nating tao na bagamat hindi pa natin kakilala, maaaring makilala ang kanilang pagkakakilanlang pagkatao sa mga susunod na panahon at matutuloy po ang kaso laban sa kanila kung may sapat ng ebidensya kung sino sila. Magsama-sama po sila sa pagsasampa ng usapin. Again, ulitin ko lamang po, no? Mahirap tukuyin kung sinong eksaktong ihahabla. Pero magsama-sama po sila kasi po pagka ganyan kalaki ang sangkot. Lumilitaw po yan. Large-scale swindling po yan. Okay. Large-scale misappropriation of money of other persons. At pagka po nagkaroon ng pagkakataon at nakilala sila kahit papano, sigurado po hindi na sila makakalabas sa kulungan dahil ang ganyang kaso, yung ganyang panlilin lang para makapag-umit ng pera sa kapwa, estapa po yan, pang-uumit po yan, at dahil higit sa 3 ang mga biktima, yan po ay large-scale swindling. Okay. So, Ma'am Marge, no? Ganito ang gagawin natin. So, we've talked to ating anti-cybercrime group and then nakarinig naman na kayo ng advice galing mismo sa abogado namin na si Attorney Batas Mauricio. Now, Ma'am, moving forward, no? Kami naman ay nandito to help assist regarding dun sa pag-reach out sa mga law enforcement agencies natin. And at the same time, tuluyan din kami makikitutok sa reklamo ninyo para magkaroon din ng update ang inyong sumbong. Okay po, Ma'am Marge? Okay po. Okay. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Marge. Alright, thank you po. Alright, yung ganitong klaseng reklamo, no, medyo nagiging technical lang tayo mga boss, pero malaking mabibigay na kaalaman sa inyo na mag-iingat na lahat magduda. Kahit man sabihin natin yan, magpakilala silang lehitimo or what, magduda at pa rin tayo.